Huwag kang papayag na ang representative mo or SPA or attorney in fact mo dito sa Pilipinas ay yung ahente mo. Bakit? Alamin mo itong tatlong dahilan kung bakit wag na wag mo itong gagawin para maiwasan mong ma-scam. Number 1, unang-una sa lahat, kapag yung ahente or seller yung ginawa mong SPA, attorney in fact mo dito sa Pilipinas or representative, hindi mo talaga siya lubos na kakilala. Okay, kahit nga kakilala natin minsan, 'di ba? Yung pera na hinihiram nila or pera na pinagkakatiwala natin nakukulimbat pa nila, 'di ba? Nakukuha pa nila or nananakaw pa nila or nai-scam pa nila. What more pa yung hindi natin kakilala. Pero yes, hindi ko naman nilalahat na pwedeng ganun mangyari or ganun din yung gawain ng ibang sellers or ahente. Pero much better na pagkukuha tayo ng SPA, yung talagang kakilala natin or kamag-anak natin. Pangalawa, property kasi yung kinukuha natin, hindi lang ito maliit na halaga. Merong perang involved dito. Kasi sa mode of payment ng mga bangko or ng Pag-ibig, in case kasi na mapili mo yung post-dated check na payment sa pagbabayad ng property na kinuha mo, mag-o-open ng account kasi si SPA ng checking account. Tapos yung checking na yun yung isasubmit niya sa developer at kailangan mong pondohan ng pera yon kada buwan, monthly, depende sa monthly amortization mo, para kapag nadeposituhan mo na yung account ni SPA, okay, yun yung magiging pambayad dun sa unit mo. Okay? Paano kung nagdeposito ka ng malaking pera doon, tapos chinek niya yung checking account niya? So, pwede niyang ma-withdraw yun. Okay? So, isa yun sa mga pwedeng mangyari. Kaya dapat wag na wag natin kukunin si ahente or seller bilang SPA or representative. Okay? Pangatlo, sa lahat kasi ng transaction patungkol sa property na kinuha mo, in case kasi na hindi ka makontak kasi nga nasa ibang bansa ka, okay, si SPA or representative mo talaga mag-aasikaso nun. Okay, napaka-importante kasi na kakilala o kamag-anak natin yung SPA natin para at least madali natin silang mapasuyuan. Okay, alam naman natin na kapag hindi natin kilala yung isang tao, there's a tendency kasi na later on hindi ka naasikasuhin, lalo na kung yung ibang ahente or seller dyan na talagang habol lang is yung benta, okay? So mas maganda kasi na malapit sa buhay natin or kaibigan talaga natin yung mag-aasikaso ng property investment mo dito at magiging representative mo. Nang sa ganon, maiwasan mong ma-scam, maloko, 'di ba? Hindi maasikaso, okay? So mas maganda talaga na dumaan sa legal process, sa tamang proseso ng pagkuha ng property. Kahit ako actually, hindi ako pumapayag na gawing SPA or representative dito sa Pilipinas ng mga OFW clients. Kahit yung mga agent ko, hindi ko sila pinapayagan na sila yung maging representative dito sa Pilipinas ng isang kliyente nila. Kasi bakit? Meron kasing perang involved. Okay? Alam naman natin na kahit hindi natin gagawin yon, okay, for safety purposes na rin po ng pera ninyo at namin. Okay? Kasi nga mas maganda pa rin na dumaan tayo sa proper way or legal process ng pagkuha ng property. Okay? So sana meron kayong natutunan dito. Mag-follow at mag-comment lang kayo sa aking mga videos. Maraming salamat and God bless.